Magandang araw mga kaibigan. Ito na, hinihintay nating lahat yung part 2 interview ng Banatero Vloggers sa ating minamahal na DJ Bantag. Salamat sa subscriber ko from Osami City, nagpadala sa akin. Ako, magbibigay lang ako ng reaction, Hindi ko na kumplituhin na iparinig sa inyo ang interview. Hindi rin ako marunong mag-upload at ayokong baka makopyright claim ako. So iparinig ko lang yung mga salient points, importante, at magbibigay ako ng reaksyon. Again, salamat dito sa tatlong Banatero Vloggers. Mabuhay kayo, especially sa ating DJ Bantag. Bago tayo magsimula, na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag. Hindi po namin alam kung saan ka, at sa katunayan, boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandiyan po ba kayo, Sir? At ako naman si Mr. Bantag. Yan na. Banteros Brothers, magandang gabi sa inyong lahat. Parang Yes. energetic tayo ngayon. Sir, simulan natin. Panata na natin kagad. Sir, ang tanong, pwede po ba kayong sumuko na ng hindi kaming utusan na huli kayo? Pwede po ba namin kayo mahuli ngayon? Pwede po bang ilabas niyo yung kamay niyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo? Kasi nauto kami. Pwede kong, Banat Bay, kung yan ang request mo, pwede kong i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring, di ba lumalabas yung horror na babae doon? Kung pwede sana, edi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Pero sir, ano Yan ba, o. pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya. At nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banatero sa pag-interview kay Mr. Bantag. So sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Remulla ay magre-resign? Ay oo naman, talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluensyahan, kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na di ba? Nakita mo, Tambalos-los. smuggling, walang comment, wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan, pati sa Mindanao, wala ka pa rin marinig. Wala ang hirap talaga ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ang batas. Kaso, hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, karakter ni De Lemos na NBI na walang ginawa, kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay De Lemos, yun ang ugali ni De Lemos. Balita ko nga. Paano ka susuko? Oo. Sir, matanong ko lang po, lagi po nating napapag-usapan sa media na itong patungkol sa Bucor. Kamusta na po? Itong ating gusto kong matanong sa inyo at makamusta? Oo nga, yan nga ang alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag rinilive ka, go on na with your life. Parang ganun another destination, ganun lang yun. Pero ito kasi, parang asong galisin lang itong matandang ito Kaya ayokong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin na Coach Oli, ang dami namang naging bolilyason niyan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa. Diba? Sa dami ng mga bolilyason nitong si katapang galising aso ni Boying, kung ikukumpara
doon sa interview ni General Palparan at sa dami ng pagkakasong ginawa nitong si Katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialam doon pala doon. Diba? Diskarte nila yun eh. Inisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ano kaya, ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, ano naman natin, pagka Bucor ang pinag-uusapan, kadikit talaga yan. And kanina, nabanggit ninyo, yung smuggling. So, siguro naman nakarating na rin, kung updated naman kayo, ano, nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati, China, pinanggagalingan ng mga droga, pero ngayon, yung mga nasabat sa Pampanga, tsaka yung dyan sa Bureau of Customs, galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong Mexico and Thailand. Meron pang Thailand. Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga, kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican eh. Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan nakita nila, relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan, mga yan, Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila aktibo na ulit. Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi banat bay, kundi sa balita, ibig sabihin talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na eh. And unlike before, kay PRRD, active ang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon, natigil nga lang. So ngayon wala na si PRRD, wala na ang laban against illegal na droga, ayan, nandyan na naman sila. So ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito, pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung mga nabali-balita lang? Oo, tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, siguro natakot sila, hindi naman natin nakakausap na interview, pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy-tuloy? Bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin dyan ng PNP, Okay, stop ko na dyan, panoorin nyo na lang kina Banat pa yung post nila. Ako, reaction lang itong akin. Ano na yan? Part 2 na yan. Sa nakikita ko, may part 3, may part 4. Matagal yan na interview ng Banatero vloggers sa ating Digibantag. Ano, sa tingin nyo? Agree ba kayo? Kasi ako, personally, makita nyo, ang aking t-shirt ulit, Bantag t-shirt. Iwi. Igorot Warriors International. Remembrance ko ito kay Digi. Nabubuhayan po tayo ng loob pag naririnig natin live yung boses ng ating Digibantag. Ibig sabihin, ano pa siya? Alive and kicking. Hindi lang natin alam saan siya nagtatago. Kaya, salamat po, Banatero Vloggers. Ang gagaling ninyo. Tuloy nyo lang. Total, 100% sure na tayo na walang kaso. Salamat tayo kay Senator Coco Pimentel at itong si Boying na supalpal. Okay? Ayan, tuloy-tuloy na interview. So, ano ba, anong epekto nito kay Boying? Sa Senado, tinanong ni Senator Pimentel kung napanood niya yung interview, sabi niya, hindi daw. Dahil ayaw niyang masaktan. Kasi talagang babanatan siya ni Digibantag. So, okay naman. Wag na lang manood si Boying dahil kawawa naman, di ba? Bagong opera.
Tapos maririnig pa siya na binabanatan ng kanyang best friend dati. Hindi, wag na lang manood. So, Secretary Boying, ibalato mo na lang ito sa amin, sa Freedom of the Press. Pabayaan mo na lang na interviewin ng Banatero vlogger si DG Bantag. At kung ayaw mong manood, total, mga basic question, issues naman. Ano yung tinatanong? Tungkol sa Bucor, tungkol sa smuggling, mga ganun lang. So parang anchor man itong yun nga, channel, TV channel. So, DG Bantag, parang guest lang. Guest na nagtatago. Ano ba? What does it mean? Ito, parang sampal kay Secretary Boying sa PNP, sa NBI. Kasi, habang ini-interview na ganyan, na ipapamukha sa law enforcers, DILG, PNP, NBI, DOJ na wala silang magawa. Kahit ilang milyon yun, 2 million yung reward money, wala rin. So, sampal yan. Kaya nga, hanggat maaari, ayaw ni Secretary Boying na ma-interview kasi, napapahiya sila. So, last na lang, saan nagtatago si DG Bantag? Huwag na nating alamin. Paubayan na lang natin si DG kung paano siya magtago-tago. Ang atin na lang is magdasal para sa kanyang kaligtasan. Tinanong yung pag-surrender. So, surrender ka ba? Bakit siya magsusurrender habang nandyan si Boying na kayang-kaya niyang influensyahan ang justice system? Kasi siya nga ang Secretary of Justice. Kaya no way. Kaya dapat magtago lang ang ating DJ Bantag habang nandyan si Boying. Ito, election 2025. Magkakandidato ba ang ating DG Bantag? Sinasabi niya na interesado siya kung depende sa atin, sa taong bayan, kung susuportahan ba siya kasi wala siyang kwarta. Kaya ako, I will commit myself to help DG Bantag pagdating ng araw na yan. May mga kaibigan ako dito sa Mindanao, nagkukumit na ng tulong. Bahay, kwarta, sakyanan, marami na akong nakakausap. Kaya sana darating ang panahon, Senator DG Bantag. Okay ba?